ang debosyon ni Haring Indradyumna at ang pagkakatatag ng templo ng Jagannath. Si Haring Indradyumna ng Avanti ay naglakbay patungong Purushottam Kshetra na pinukaw ng matinding hangarin na magkaroon ng isang pangitain kay Panginoong Purushottam o Vishnu. Nang maranasan niya ang kabanalan ng lugar, ipinasiya niyang manirahan doon at sambahin ng Panginoon habang buhay. Bukod dito, nagpasya rin siyang magpatayo ng isang napakagandang templo na alay sa Diyos. Matapos ang kanyang pasya, ipinatawag ni Haring Indradyumna ang mga dalubhasang astrologo upang magsagawa ng paglilinis ng lupa upang matiyak na ang lugar ay ritual na dalisay at angkop para sa pagpapatayo ng templo. Kasama ng mga astrologo, tumulong din ang mga taong bihasa sa Vedas, mga ministro, matatalinong Brahmin at mga eksperto sa Vatsu Sastra. Matapos maisagawa ang mga relihiyosong ritual, humiling ang hari sa mga hari ng Utkal, Kosyal at Kalinga na mangalap na magagandang bato mula sa bundok Vindhya, kasama ang mga bihasang tagaputol ng bato. Pagkatapos nito, iniutos ni Haring Indradyumna sa kanyang mga tauhan na magpadala ng mga mensahe sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Hinihimok silang dumalo sa Purushottam Kshetra, kasama ang kanilang mga hukbo, tagapayo at mga pari. Dumagsa ang mga hari mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabundukan, kapatagan, mga isla at mga talampas. Dala ang kanilang kayamanan at mga yaman. Malugod na tinanggap ni Haring Indradyumna ang mga nagtipong hari at ipinaliwanag ang kanyang balak na magsagawa ng isang Ashvamedhya Yajna at magpatayo ng isang templo. Agad na nag-alok ng kanilang tulong ang mga hari. Nagbigay ng salapi, ginto, mamahaling bato, perlas, kumot, balat ng usa, magagarang kutson, mga diamante, elepante, kabayo at iba't ibang uri ng pagkain. Dahil sa kasiyahan sa suportang natanggap, inatasan ng hari ang kanyang punong pari nang humanap ng isang angkop na lugar para sa yajna. Ang pari kasama ng mga Brahmin at mga arkitekto ay nakahanap ng isang nayon ng mga mangingisda at doon nagtayo ng isang yajna shala na pinalibutan ng daang-daang palasyong silid. Ang plataporma para sa yajna ay pinamultian ng mga mamahaling bato at maingat na inayos ang tirahan para sa mga dumalong maharlika. Sinisigurado ang kanilang aliw sa pamamagitan ng iba't ibang lutuin, katas ng tubo at gatas. Magiliw ding tinanggap ang mga kagalang-galang at marurunong na Brahmin. Hindi nagtagal at natapos ang konstruksyon ng plataporma ng yajna at sinimula ng hari ang pamamahagi ng pagkain sa mga Brahmin. Araw-araw, humigit kumulang 100,000 Brahmin ang pinapakain, sinasabayan ng malalakas na tugtog ng mga trumpeta. Nagtipon ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng India at tila umaagos ang mga ilog ng ghee, gatas at curd. Namigay rin ang hari ng milyong-milyong toro at baka na may gintong takip sa mga sungay at tansong lalagyan ng gatas sa mga Brahmin na bihasa sa Vedas. Kalapkip ang mga mamahaling bato, mga kutsyon mula sa balat ng usa, mamahaling kasuotan at mga diamante. Wala ni isa mang nagutom o umalis na hindi nasiyahan, at maging ang mga demigods ay namangha sa tagumpay ng yajna. Pagkatapos,
Iniutos ni Indradyumna sa kanyang mga anak na humanap ng isang karapat-dapat na kabayo para sa Yajna at ipalibot ito sa buong bansa. Sabay, ipinahayag na ang Yajna ay magpapatuloy hanggang sa pagpapakita ng Diyos. Sa wakas, nagbunga ang hindi matitinag na pagsisikap ng hari. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng Yajna, pinagpala siya ng isang pangitain ng Panginoon. Matapos ang banal na pagtatagpong ito, iniukol ni Haring Indradyumna ang kanyang sarili sa pagpapatayo ng isang napakagandang templo para sa Panginoon, na nagresulta sa pagkakatatag ng tanyag na templo ng Jagannath. Ang hindi matitinag na debosyon at determinasyon ni Haring Indradyumna na magpakita ang Panginoon at magpatayo ng templo ay nagpapakita ng kahalagahan ng dedikasyon sa mga espiritual na pagsusumikap. Ang kagandahang loob ng hari sa pamimigay ng kayamanan, pagkain at iba pang yaman sa mga Brahmin at dumalo ay nagpapatingkad sa kabutihan ng walang pang-iimbot na paglilingkod at kawang gawa sa mga gawaing espiritual. Mula sa Srimad Bhagavatam 10:22-35, ang kaalamang ito sa pamamagitan ng iba't ibang sangay ay ihahayag sa iba't ibang paraan para sa ikasisiya ng mga naghahangad ng karunungan at ng mga nagsisikap maabot ang pinakadakilang layunin ng buhay. Ang pagsasabuhay ng relihiyon ng pagsuko kay Krishna ay nangangahulugang pagtalikod sa masasamang gawi, pagpapakita ng habag sa lahat ng nilalang at pag-awit ng mga banal na pangalan, sapagkat ito ang buod ng lahat ng prinsipyo ng relihiyon. Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:62. Haribol.